Happy 3 years in Canada, RJ. Sabay ganun eh. Pero opo mga boss, mga idol. 3 years ko na rin pala ngayong araw. February 9, 2024. Kasi dumating ako dito sa Quebec mga boss, mga idol ng February 9, 2021. At nung panahon na yon ay kasagsagan pa nga ng pandemic. And for today's video nga mga boss, mga idol, ay hayaan nyo akong magkwento. Dahil isi-share ko sa inyo mga boss, mga idol, kung ano nga ba ang nag-motivate sa akin. Ano nga ba yung mga pinagdaanan ko. At ano nga ba ang meron dito sa Canada, dito sa Quebec City, Canada. At para ma-inspire at ma-motivate din kayo mga boss, mga idol, kung gusto nyo talagang mga ibang bansa, mag-abroad o mag-Canada. At ang unang isi-share ko sa inyo mga idol ay kung ano nga ba at kung paano nga ba nagsimula ang aking pangarap na mag-Canada. Ang buhay kasi namin sa probinsya mga boss, mga idol, ay tulad din ng karamihan na Pilipino dyan sa Pilipinas. Mahirap lang din, walang permanenteng trabaho si Papa, housewife si Mama, at dalawa pa lang kaming magkapatid ni Jerex noon. At nung 12 years old nga ako mga boss, mga idol, ay ito na yung pinakamatinding nangyari sa buhay namin mga idol. Nung naaksidente si Papa. Grabe talaga yung hirap na pinagdaanan namin mga boss, mga idol, simula nung nawala si Papa. At dahil hindi kinaya ni Mama ang pagkawala ni Papa, ang nangyari mga boss, mga idol, ay naghihiwa-hiwalay kaming tatlo. Si Mama ay pumasok bilang katulong, si Jerex naman ay kasama niya doon pero nasa bahay ng lola at lolo namin sa Isabela noon. At ako naman ay nakitira sa tito ko, na kapitbahay lang naman din namin sa Pangasinan mga idol. At dumating yung araw mga idol na sinolo ko na lang din talaga ang mamuhay. So naging independent ako mga idol. Sa pag-aaral ko naman sa college noon mga boss, mga idol, ay may lola ako na tumulong din. Pero dahil hindi naman sapat yun mga boss, mga idol, at mahirap din na tumatanggap lang, ay nag-working student ako mga boss, mga idol. Naging service crew ako sa Greenwich, sa Goldilocks, sa Classic Savory, sa Pangasinan at sa Baguio nung mga time na college na ako noon mga idol. Napakahirap mga boss, mga idol, maging working student dahil at nung time na yan mga boss, mga idol, ay tiniis ko talaga din lahat ng hirap. May times mga idol na isang beses or dalawang beses na lang ako kumain talaga sa isang araw noon. At nung time na nagsa-service crew or working student na ako noon mga boss, mga idol, ay nagkaroon na ulit kami ng 1 hanggang 2 kapatid nung time na yan mga idol. At dahil si Mama ay wala namang trabaho at yung asawa niya na rin mga idol na pangalawa noon ay wala ding permanenteng trabaho, ay ramdam ko na naman ang dobling hirap noon mga boss, mga idol. May times na umiiyak na talaga ako mga idol na wala akong mapagsabihan kundi yung sarili ko noon. Kahit sobrang hirap nung time na yan mga boss, mga idol, ay pinilit ko talagang makagraduate at mag-aral kahit na may mga ibang kamag-anak na kumukontra noon na wag na kaming mag-aral. Pero hindi ako tumigil noon mga boss, mga idol, hanggang sa makagraduate nga ako ng college. Kasi yun yung unang pangarap ko na noon mga boss, mga idol, ay makagraduate kahit anong kurso na. Basta ang importante ay makapagtrabaho ako at matulungan ko yung sarili ko, yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Yun talaga ang unang iniisip ko noon mga idol. At lahat ng hirap na yun mga boss, mga idol, ay tiniis ko para makagraduate na nga ng college. At pagka-graduate ko nga mga boss, mga idol, ay napakalaking blessing agad yung dumating. At nag-apply ako agad ng management trainee or para maging manager ba ako sa isang fast food or restaurants dyan sa Pilipinas noon. At sa dami-dami nang nag-apply noon, mga hundreds, 200 ata yung nag-apply nung time na yan mga boss, mga idol, ay blessed naman tayo at isa tayo sa mga nakuha nung time na yan mga idol. At ito na naman yung naging problema ko nung time na pupunta na ako ng mga nila noon mga idol para mag-training. Wala talaga akong kapera-pera noon mga idol. Buti na lang talaga yung employer ko noon mga boss, mga idol, sila Ma'am Aida, ay pinahiraman talaga ako ng pera mga boss, mga idol, para may pambayad ako sa boarding house sa Manila noon. At kahit si Ma'am LT, yung area manager namin sa Greenwich noon, ay talagang pinahiraman din ako mga boss, mga idol. And grabe mga idol, nung time na yan, umiiyak pa nga yung area manager namin dahil na-touch talaga siya sa kwento ng buhay ko mga idol na mala MMK ba. Pero kahit ganun mga boss, mga idol, ay lumaban tayo sa buhay. At after nga ng training sa Manila ng almost 3 months mga idol, ay pumasa naman tayo sa trainings at mga exam mga idol. So doon na nagsimula talaga ang journey ko mga boss, mga idol, bilang manager sa Greenwich. At sa Greenwich La Trinidad nga ako noon na-assign mga boss, mga idol. At buti na lang talaga mga boss, mga idol, ay napakagaling nung RM ko that time. At after 4 years nga mga boss, mga idol, ay nakitaan na ako ng potential para mag-lead ng store. Kaya na-promote ako bilang restaurant manager sa Red Ribbon naman mga idol. And that time na nga mga boss, mga idol,
ay bumalik na tayo ng Pangasinan. Kahit malayo dahil na-assign tayo sa San Carlos City sa Pangasinan ay okay na rin mga boss mga idol kasi madalas na akong nakakauwi sa amin. Dahil nung nasa Baguio ako noon mga boss mga idol ay 1 to 2 times a month lang ako nakakauwi. At yun na nga po mga boss mga idol ang short story ng mga pinagdaanan ko mga boss mga idol at mga naging work experience ko mga boss mga idol para mag-qualified na nga para makapag-apply at makapunta dito sa Canada. Pero hindi ganoon kadali ang lahat mga idol. At ito na, isi-share ko na sa inyo mga boss mga idol naman ang mga ginawa ko kung paano ako nakapag-apply at makapunta dito sa Canada. Way back 2016 nga mga boss mga idol nung nagsimula na akong mangarap mag-Canada or mag-ibang bansa. Kasi marami na akong nakikita noon ng mga dating managers ko na nasa Canada nung time na yan. At na-inspire na rin ako nung time na yan mga idol na mag-Canada. Kasi nga mga boss mga idol, ang main purpose ko ay mas makatulong sa mama ko at sa mga kapatid ko. Dahil nung time na yan mga idol, kahit manager na ako dyan sa Pilipinas ay nahihirapan pa rin naman talaga kami mga idol. Halos tama lang talaga yung sahod ko noon sa pang-araw-araw namin mga idol. Kaya nung 2016 na nga mga boss mga idol, ay lahat na ata ng mga paraan na kung paano makapag-abroad o makapag-Canada ay sinubukan ko na mga idol. Dahil nakikita ko nga mga boss mga idol na marami nagtatanong na parang gusto nila instant na ang pagpunta nila dito sa Canada pero hindi ganoon kadali mga idol. Dahil ako mga boss mga idol marami akong sinubukan. Sinubukan kong mag-apply sa express entry, sinubukan kong mag-apply sa mga agency, pinuntahan ko talaga yung mga offices nila mga idol kahit hindi ko kabisado ang Manila noon. Tas pag may nag-a-apply na iba, nakikisabit din ako nung time na yan mga idol. Pero wala pa rin talaga, wala talaga akong swerte mga idol mula 2016 hanggang 2018. Kasi noong time na yan mga boss mga idol may mga na-a-applyan talaga ako na mahal ang bayad. Kasi bilang breadwinner, bilang panganay nung time na yan mga idol, ay wala talaga akong kapera-pera. Ni 1,000 ata, wala pa akong ipon. At nakakahiyamang aminin nung time na yan mga idol, alam nyo ba, na nagsasangla pa nga ako ng ATM ko nung time na yan mga idol sa hirap ng buhay. Pero hindi ako tumigil mga boss mga idol, lagi ako nagsasearch sa Google noon, lagi ako nagsasearch sa Facebook ng mga hiring about Canada. At may na-applyan nga ako na isang agency noon mga boss mga idol na every time na may process ka ay may bayad. Kung susumahin ko yung babayaran nung time na yon mga idol ay umaabot ata ng 200 to 300,000. 5,000 pesos nga ay wala ako mga idol, paano kaya yun? Kaya kahit may mga requirements na ako noon mga idol, kahit pasok na ako noon, na-hire na ako, dala ng walang pera mga idol ay hindi ako nagko-continue sa process ko noon. Kaya nung time na yan mga boss mga idol, pakiramdam ko noon, ang hirap talaga maging mahirap. Pero dahil nasa isip ko noon yung pagtulong sa pamilya ko, ay hindi ako talaga tumigil pa rin mga idol. At ito na nga mga boss mga idol, 2019 ay may nakita akong nagpost sa Facebook mga idol ng hiring papunta ng Canada. At kahit nga hindi ko masyadong close yung nagpost nung time na yan mga idol, ay nagpasa pa rin ako ng resume ko. Sabi ko noon, kung gusto ko talagang makapunta ng Canada, kailangan kapalan ko ang mukha ko. Pero natakot pa rin ako noon mga boss mga idol nagdalawang isip pa rin ako nung time na yan dahil iniisip ko at hindi pa rin ako sigurado noon. At mga ilang linggo nga ang nakalipas noon mga boss mga idol ay ito na. May nag-message na, may tumawag na for interview. At grabe na talaga yung pakiramdam ng pasasalamat ko kay Lord nung time na yan mga idol. Kasi ang nasa isip ko na nung time na yan mga boss mga idol ay mas makakatulong na ako kay mama, sa mga kapatid ko. Kasi nung time na yan mga boss mga idol ay 5 na kaming magkakapatid, 5 na kaming lalaki. At nung 2019 na yan mga idol ay 1 year old pa lang yung kapatid ko na bunso namin. At pagpasok nga ng 2020 nung time na yan mga boss mga idol ay mabilis ko talagang kinumpleto lahat ng requirements. At hindi naman sa pagmamayabang mga idol pero alam nyo ba na ako talaga ang pinakanaunang nakapagkumpleto ng requirements nung time na yan mga idol. Pero kung sabi ko nga sa inyo mga boss mga idol ay hindi pa rin talaga naging madali ang lahat. Kasi nung time na yan mga boss mga idol ay kumpleto na ako lahat. Pero dahil naabutan na naman tayo ng pandemic, yung COVID-19 noon mga boss mga idol ba, nag-lockdown na ang Pilipinas, nagsarado na ang mga visa offices, wala na ring mga flights. Kumbaga na pandemic na naman yung applications ko nung time na yan mga idol. Pero hindi pa rin talaga ako tumigil noon mga idol na manalangin, mag-pray, umasa na balang araw ay matapos na rin ang pandemic.
At mula nung nakuha ko noong October 2019 mga boss mga idol, ay December 2020 na-approve ang aking visa mga boss mga idol. At nalaman ko nga ito mga boss mga idol ay January 3, 2021 na, pagbalik ko ng trabaho after ng New Year mga idol. And grabe talaga yung pakiramdam noon mga boss mga idol na para akong nanalo ba sa loto. At mixed emotion na ako nung time na yan mga idol, at napapatalon talaga ako, napapaiyak. At sobrang saya nung time na yan mga idol. At masasabi ko talaga nung time na yan mga boss mga idol, dream come true na ito. Gumagano na talaga ako nung time na yan mga idol. At grabe, tuwang-tuwa din yung mga staff, yung mga crew ko nun mga idol sa Red Ribbon sa San Carlos. So ayun na nga mga boss mga idol. So from January 3, 2021 mga boss mga idol, ay nag-flight na nga tayo ng February 8, 2021 mga idol. At dumating na nga tayo dito sa Canada ng February 9, 2021. At yun yung naging short story ko mga boss mga idol ng journey ko dito sa Canada. At sa 3 taon ko dito sa Canada ngayong araw mga idol, ay hindi pa rin ako titigil mangarap, hindi ako titigil na magsipag para mas makatulong pa sa aking pamilya, para sa aming mga kinabukasan at sa magiging pamilya ko din sa future mga idol. Kaya nagpapasalamat din ako kay Sir Tan mga idol dahil siya talaga yung pinagpasahan ko noon ng resume. At yun yung naging way ko para makapunta dito sa Canada. At dahil yun yung naging way ng pagpunta ko dito mga boss mga idol, ay kaya naisipan ko na rin na mag-vlog. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon mga boss mga idol, nagpo-post ako ng mga hiring about Canada. Pero syempre mga boss mga idol, ang number 1 pa rin natutulong sa inyo ay yung sarili ninyo. Sa pangarap ninyo, sa diskarte ninyo. At lagi nyong isipin mga boss mga idol na sa pangarap natin na ito ay walang instant. Kailangan talaga nating sipagan, bilisan, at lagi ring mag-search mga boss, mga idol. At pag may times na hindi nyo na talaga kaya, ay pwede naman kayo magtanong sa akin, sa ibang mga vloggers. Pero kung ang mga tanong ninyo mga boss, mga idol, kung paano makapunta dito sa Canada, kung ano daw yung paano mag-apply, kung ano yung ginawa ko, marami na akong mga vlogs niyan dito sa aking page mga idol, dito sa aking profile. I-search nyo na lang din mga boss, mga idol. At after nyo mapanood, ay doon pag may tanong kayo ay pwede nyo na akong i-PM or pwede kayong mag-comment sa comment section mga idol na mga vlogs ko para mas mabilis ko kayong masagot. Dahil kung pangarap nyong mag-abroad, kung pangarap nyong mag-Canada, hindi pwedeng puro pangarap lang mga boss mga idol. Kailangan dagdagan nyo ng sipag, diskarte, prayers, patience, at lagi lang maging positibo sa buhay mga boss mga idol at huwag mabilis na sumuko. Dahil tulad ko mga boss mga idol, sabi ko nga sa inyo, halos 3 taon din ako nag-a-apply pero after 3 years pa talaga bago ako tuluyang makapag-apply talaga nang sigurado akong makakapunta na ako ng Canada. Kaya sa mga gusto ng instant dyan, wala po talagang ganun mga idol. Kaya kung may mga nakapunta ng Canada na mabilisan, ay sana all na lang din po sa inyo mga idol. Pero sabi ko nga, iba't ibang way naman din po kasi talaga ang pagpunta dito sa Canada. Pwede kang tulungan ng iyong kamag-anak, pwedeng mag-apply sa mga agency, pwedeng mag-apply direct sa Job Bank or Indeed at iba pang mga online applications, student pathway, visitors visa. Pero ang una-una nyong pag-iingatan mga boss, mga idol ay mga scammers, mga fraud, mga nanggagaya na mga accounts na mga agency, at maging mga manloloko na tao mga boss, mga idol dahil marami talaga yan. Nagpapabayad sila kahit hindi naman sila legit mga idol. Kaya kung may naniningil sa inyo at hindi nyo pa nakikita yung tao at hindi nyo sigurado, pwede kayong mag-PM or magtanong sa akin mga idol. Dahil alam nyo ba mga boss, mga idol, mabanggit ko na lang din, ang Mercan na agency mga boss, mga idol ay legit yan. Pero lately mga boss, mga idol, maraming nag-PM sa akin, nagtanong sa akin kung legit daw ba ang Mercan. Sabi ko legit po ang Mercan. Mag-ingat lang po kayo sa mga nanggagaya, nag-i-email para manloko para makakuha ng pera. Sa aking applications kasi mga boss, mga idol ay direct hired talaga ako. Pero ngayon kasi mga boss, mga idol, ang direct hiring ay hindi na kasi ganun kadali ngayon. Dahil nga sa process ng POAA or DMW na pala ngayon. At mostly na mga hiring ngayon mga boss, mga idol ay pagsisipagan kong mag-upload doon sa aking page na RJ in Canada. Doon ako mostly magpo-post mga boss, mga idol na mga hiring papunta dito sa Canada. Pero syempre mga boss, mga idol, hindi naman ganun ka-consistent at araw-araw dahil nga hindi naman tayo full-time sa pagbablog mga boss, mga idol dahil kailangan din nating magtrabaho para kumita,
para makatulong sa aking pamilya at para makapag-save din mga idol. So yun na nga mga boss ang naging journey ko papunta dito sa Canada. At hanggang dito sa Canada mga boss mga idol ay hindi naman din po ganun kadali din po pala ang buhay. Pero dahil pangarap ko ito at may pangarap pa ako sa future mga idol, ay nagtitiis ako, nagsisipag, at marami ding mga challenges dito sa ibang bansa mga boss mga idol. Pero lagi nyong tandaan mga boss mga idol pag nandito na kayo sa Canada or sa iba pang mga bansa, ay lakasan ninyo lagi ang loob ninyo. Dahil nag-Canada tayo or nang ibang bansa tayo para sa ating pangarap at para sa ating pamilya at hindi para sa ibang mga tao. Dahil dito sa ibang bansa mga boss mga idol ay hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao dito. Kaya focus pa rin tayo sa goal natin sa buhay mga idol. Tulungan natin ang ating mga sarili at laging mag-pray mga idol. At natutuwa lang din ako mga boss mga idol dahil bago pa ako mag 3 years dito sa Canada ay nakapagbakasyon na rin ako sa Pilipinas. Nakita at nakasama ko ang aking buong pamilya. Nakapag-banding kami. Pero alam nyo ba mga boss mga idol, ang konting realization ko, ang hirap pala talaga lumayo ulit pagkatapos ng bakasyon. Kaya kung kaya nating magstay sa Pilipinas, kung okay na ang kita natin, ang sahod natin, ay mas gugustuhin ka pa rin talaga magstay sa Pilipinas. Dahil hindi nga ganun yung situation namin mga boss mga idol, dahil yung sahod ko sa Pilipinas ay kulang pa talaga para sa amin. Kaya sa ngayon ay magsisipag muna ako dito sa Canada. Mag-iipon at hindi pa rin ako titigil mangarap mga idol dahil marami pa akong pangarap sa mga susunod na taon para sa aking sarili, para sa aking pamilya, para sa aming future mga idol. So hanggang dito na lang muna mga boss mga idol, maraming salamat sa mga tumapos sa video na ito. At sana nabigyan ko kayo ng inspiration, motivation at nabuhayan ulit para sa inyong mga pangarap din mga idol. At sa mga gustong mag-apply nga dito sa Canada, pag may mga tanong kayo mga boss mga idol, ay mas mapapansin ko ito pag mag-comment na lang kayo sa comment section mga idol. Pero kung personal yung mga tanong ninyo mga boss mga idol, ay pwede naman po kayong mag-PM sa akin. Pero bear with me na lang din mga idol dahil hindi ko agad minsan nasasagot ang aking messenger dahil marami nga rin po mga request doon sa ngayon. And sa mga nanghihingi po pala ng tulong about financial, hayaan nyo mga boss mga idol, magsisipag pa ako sa pagbablog para sa mga kikitain po natin dito ay makapag-share po ako kahit konti. Pero sa ngayon kasi mga boss mga idol ay napakaliit din naman po talaga ng kita dito sa Facebook. Pero sa ngayon mga boss mga idol, nagpapasalamat po ako sa mga 13,000 plus followers ko na patuloy nanonood, nakasuporta, meron man blessing o wala. So hanggang dito na lang ulit mga boss mga idol, abangan nyo pa ang mga susunod na mga vlogs natin lalo sa bakasyon ko sa Pilipinas dahil marami pa talaga akong pending na hindi pa na-upload. Sana patuloy nyo pa rin suportahan ang vlogs ko, ang journey ko dito sa Canada. At sa mga hindi pa nakafollow ng aking profile at page dito sa Facebook ay makikifollow na lang din po mga idol. At hanggang dito na lang muna mga boss mga idol, abangan nyo pa ang mga susunod na mga vlogs natin dito sa Canada. Merci beaucoup, thank you, salamat and bye-bye! See that Polaroid picture all the times